Biyernes na mga kasama, narito ang mga balitang tumatak ngayong linggo. Nitong Sabado, kinumpirma ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak na dumating na sa bansa ang 38 Filipino seafarers na sakay ng MV Honduras. Matatandaang ang kanilang sinakyang cruise ship ay nagkaroon ng mga turistang nagpositibo sa hantavirus. Samantala pawang negatibo sa naturang virus ang mga Pinoy crew, ngunit tinapos muna nila ang kanilang quarantine sa Netherlands bago umuwi ng Pilipinas. Sa sports, gumawa ng kasaysayan ang Yulo brothers na sina Carlos at Carl Eldre Yulo sa 13th Senior Artistic Gymnastics Asian Championship sa Zunyi, China. Nasungkit ni Carlos ang gintong medalya sa floor exercise habang nagwagi ng bronze medal si Eldru. Tinawag naman ng Gymnastics Association of the Philippines na isang monumental moment para sa Philippine Gymnastics ang tagumpay ng magkapatid na Yulo. Araw ng Linggo, nakauwi na sa bansa ang 24 na mga Pilipinong nakulong ng 9 na buwan sa Siberia dahil sa iligal na pagtatrabaho sa Russia. Ayon sa DFA, pinalaya ang mga Pilipino kasunod ng pakikipag-usap ni PBBM kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Ang mga Pinoy worker ay biktima umano ng illegal recruitment at naaresto dahil sa paglabag sa immigration laws ng Russia. Nitong Lunes, 3 estudyante ang nasawi sa malagim na shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City na kinasangkutan ng 2 menor de edad. Liban sa nasawi, 20 iba pa ang sugatan kung saan 15 rito ay firearm-related. Ayon sa PRO8, ang mga sospek ay parehong estudyante ng paaralan at isa sa mga tinitignang motibo sa pamamaril ay bullying. Kinumpirma rin ng PNP na sa tiyahing pulis nakuha ng isa sa mga sospek ang baril at isinailalim na rin ito sa preventive custody. Samantala, nagpatuloy naman ang pre-trial conference ng House Prosecution Panel sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ipinakilala rin ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro si Attorney Benjamin Tolosa Jr. bilang legal spokesperson ng prosecution team. Araw ng Martes, pansamantalang sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa buong lungsod ng Tacloban matapos ang shooting incident sa San Jose National High School. Ayon naman sa pulisya, mahigit 1 buwan umanong pinagplanuhan ang nasabing pag-atake kung saan may target umano silang tao na hindi nila nakita noong panahong iyon. Tinitignang dahilan din ng insidente ang impluwensya ng larong Gorebox sa isa sa mga sospek. Samantala, nagtakda naman ng 40 araw na pagluluksa ang Ateneo de Manila University para sa pagkamatay ng 2 atletang sina Rene Baterboño at Divine Adili na epektibo mula June 8 hanggang July 17, habang nailipad na rin pauwi sa Nigeria ang labi ni Adili. Sa ibang balita, umarangkada na ang ikalawang status conference sa ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity na kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Araw ng Miyerkules, naihatid na sa huling hantungan ang yumaong basketballistang si Rene Baterboña sa Talacogon Municipal Memorial Park sa Agusan del Sur. Dumalo sa libing ang mga kaanak, kaibigan at mga taga-suporta ni Rene, kabilang sina Senator Robin Padilla at kapatid nitong si Bibi Gandang Hari upang magbigay pugay sa atleta. Samantala, kinumpirma ni Region 8 Police Director Brigadier General Jason Capoy na naisampa na ang kasong 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at multiple counts of serious physical injuries laban sa 15-year-old na suspect sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Habang patay ang mag-asawang sundalo matapos mauwi sa pamamaril ang kanilang pagtatalo dahil umano sa problemang pinansyal sa loob ng kampo sa Zamboanga City. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, unang binaril ng lalaki ang kanyang asawa bago nito binaril ang sarili. Araw ng Huwebes, niyanig ng magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang Venezuela. Agad namang naglabas ng tsunami alert ang Tsunami Warning Center para sa Virgin Islands at sa southern coast ng Dominican Republic. Ang dalawang pagyanig ay maituturing na pinakamalakas na naramdaman sa Venezuela sa loob ng mahigit 1 siglo o higit 100 taon. Samantala, napigilan naman ng mga otoridad ang nakaambang na panibagong mass shooting sa Leyte ayon kay SILG John Vic Remulla. Dagdag pa niya na isang 14-year-old na babae ang napag-alamang nasa likod nito
na gumamit ng iba't ibang social media accounts para i-anunsyo ang nasabing plano. Samantala, tinapos na rin ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil pasok sa schedule, tuloy pa rin sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial. Ngayong Biyernes, as of 1 p.m. oras sa Pilipinas, umabot na sa 235 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela nitong Huwebes, June 25. Ayon sa ulat, mahigit 4,000 naman ang naitalang sugatan sa pagyanig at umabot na sa mahigit 100 ang nararanasang aftershocks. Samantala, irerekomenda ng PNP-CIDG sa DOJ na isailalim sa evaluation at preliminary investigation si dating Ateneo men's basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Ito ay para masampahan sila ng kaso kaugnay ng Anti-Hazing Act of 2018. At yan ang ating news recap ngayong linggo. Manatiling mulat, manatiling may alam. This has been Kyle, keeping you in the loop.